we will be talking about the graph of polynomial functions. Sa previous video, napag-usapan na natin kung ano ba yung tinatawag na polynomial functions at kung paano mag-evaluate ng polynomial functions. So sa ngayon, ang pag-uusapan natin naman is yung kanyang graph. When graphing polynomial functions, may ilang mga steps pero may mga pinanggalingan yung steps na yon. Una, titingnan natin yung exponent ng polynomial function. Kapag even yung exponent ng polynomial functions, para lang silang parabola na either mas malapad or mas manipis depende sa iba't ibang variables na kasama ng leading term. So tulad ng nakikita ninyo dito sa screen, ang pinaka-wide is itong x squared. Tapos naging medyo narrow pero yung kanyang baba medyo lumapad for x to the 4th. Pag x to the 6, ganun din, parang nafa-flat yung baba. Pero hindi talaga siya flat. Ano pa lang din siya, ma-curve pa rin din siya dun sa baba. Tapos paliit ng paliit or panarrow ng panarrow yung kanyang shape ng parabola as the even exponent increases. So i-expect natin na kapag kunwari x to the 8, dito siya, mas paloob pa siya. X to the 10, mas paloob pa rin, and so on and so forth. Kapag naman odd yung exponent niya, it will follow the mother curve na x to the 3rd. Except sa x raised to the 1st or yung linear function kasi yun ay straight line lang naman. So starting sa cubic function hanggang sa 5th, 7th, 9th, 11, and so on and so forth, para lang siyang cubic function na panarrow ng panarrow din. So itong nakikita natin na pinaka nasa labas, that's the cubic function. Itong dotted line or dotted curve pala, that is x to the 5th. Tapos yung pinaka nasa loob ay x to the 7th. Mukha lang din siyang flat dito sa may origin, pero curve pa din yan dyan. So ang pagka-graph natin ng polynomial function, itong tuturo kong technique is what we are calling the transformations of the polynomial function. It only works if your polynomial function is written in this format. Meron tayong quantity, tapos x minus h raised to the power of n, tapos may naka-plus k sa labas. Kapag hindi ganito yung format ng ating function, it means that the technique that I will be discussing in this video is not applicable. And you can look for other videos like table of values para ma-identify yung mga values isa-isa tapos yun yung ipa-plot at i-connect ninyo sa Cartesian plane. So going back dito, kapag ganito ang format ng ating function, ng polynomial function, the following are the transformations that we can apply. Meron tayong h. Ang h natin ay makikita sa loob ng exponent. Kapag meron tayong h, yan ay makikita dito sa loob ng parenthesis. Ang h ay laging katabi or kasama ng x. Dito siya titingnan. Dahil kasama siya ng x, siya ay in charge sa horizontal shift. Again, h, that is for the horizontal shift. Kung positive ang h natin, ang usod ng function ay pakaliwa. Kung negative yung h natin, it will move to the right. K. Ang k natin is nasa labas ng quantity. Yan ang in charge sa vertical shift. If k is upwards or if k is positive, the graph should be transformed upward. Kung k ay negative, it should be shifted downwards. Next, ito namang ating b. Ang b ay yung multiplier sa tabi ng x. So ang b naman natin is nagko-control sa pagkaka-stretch or pagkaka-compress. No? It's either magiging wide or magiging narrow yung ating graph. Kung ang b natin is less than 1, ibig sabihin mga fraction, positive fraction, itong b na ito, it means that the graph will be spread wider or mas lalaki pa siya, mas lalapad pa siya. But if b is greater than 1, it means mga positive whole numbers. Mas liliit or mas kikipot, mas magko-compress yung ating graph.
At kung negative naman ang ating B, it means na ire-reflect or i-flip natin horizontally yung ating graph. Ibig sabihin, kung opening upwards siya, magiging opening downwards na siya. Ito namang A natin, it's for the vertical stretch. Ang B ay kasama sa loob ng parenthesis, ang A ay nasa labas ng ating parenthesis. Pero same lang sila ng premise. Kung less than 1 yung A, ibig sabihin mga positive na fraction, it means na mas lalapad vertically yung ating graph. Pero kung greater than 1 naman, mga positive whole numbers, mas magko-compress or mas sisikip yung ating graph. At kung negative A, magre-reflect lang siya or magmi-mirror image lang naman siya sa y-axis. So, i-apply natin itong mga ito sa susunod na example. Let's try graphing this cubic function x plus 4 quantity raised to the third power plus 1. Dahil ang ating pinaka exponent is 3, so we can first sketch yung cubic function na graph. And so, sketch lang natin. More or less, ang itsura ng cubic function ay ganito. But take a look at this one. We have x plus 4. May kasama yung x, which is 4. At alam naman natin, ang palaging kasama ng ating h dito or ng ating x dito is h. So ito, since dahil siya ay positive 4, ang ibig sabihin niyan ay move tayo ng 4 to the left. So itong 0 na to, i-move natin ng 4 pakaliwa. 1, 2, 3, 4. Yan. So dito ngayon natin i-drawing yung panibagong curve. And then burahin natin yung dati. Next, nakalagay dito ay plus 1. Ito naman yung ating k. Dahil positive yung ating k, ibig sabihin tayo ay mag-move ng isa upwards. So itong 4 na to, iaakyat lang natin ng isa pataas. And that's it. We can say that is already the graph of the given function. Again, nagsimula tayo sa pinaka-mother graph, which is x to the third. Tapos, nag-move na lang tayo or tina-transform na lang natin siya based on the different values of h, k, a, and b. Let's have another example. This time, tayo naman ay x to the fourth. Earlier, I have mentioned that when we are dealing with even exponents, ang mother curve niya is yung U-shape na opening upwards. Medyo narrow pero medyo flat sa bandang baba. Since walang katabi yung x dito, dadaan lang siya sa y-axis na to. Hindi natin siya i-shift ng left and right. Ang meron sa atin ay itong 6 and we know that that is k. Dahil positive yung 6 natin, we can say that we have to move 6 upwards. So, i-move natin siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. And so, more or less, ganito yung itsura ng graph niya. Next, ang nakalagay dito sa katabi ng x to the fourth ay negative 1/2. So we can say na ito ay yung letter A. Kasi yung B natin dapat nasa loob siya ng parenthesis ng x. So A siya. Dahil ito ay 1/2, dapat mas wide yung graph natin. So let's make it wider. Burahin natin yung mas narrow. At dahil negative siya, kailangan i-flip natin siya. So, dapat more or less ganito yung curve niya. Yan.
Ito yung mas accurate na graph, pero yung sketch natin kanina, I hope na sundan using the different transformation. Again, if you want a more accurate graph, you can use the table of values. Maglalagay ka ng iba't ibang value for the x. Tapos, isa-substitute mo siya sa f of x by the lesson na diniscuss natin last time, which is the evaluation of functions. Magta-try ka dito ng kahit mga 5 values, 5 or 6, para malaman mo yung mga exact points na dadaanan ng curve. May other ways pa on how to graph functions, but this is the general way of sketching them. Again, by using the mother curves of the x squared and x to the third. Tapos mag-shift lang tayo or magta-transform lang tayo depende dun sa kanilang mga coefficients, which are the a, b, h, and k.